Yun, no? Tara, lutuin natin ang isa sa pinaka-healthy at mabilis na ulam. Gamit lang ang shimeji mushroom, bok choy, at bawang. Gagawa tayo ng shimeji mushroom, bok choy, garlic, stir fry. Hey! Simple pero punong-puno ng lasa at nutrisyon. Perfect sa kanin. Mabilis pang lutuin. First step, prepare muna natin itong ating shimeji mushroom. Bali, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin itong dulo, yung pinag-ugatan niya. Yan, alisin lang natin yan. Tapos, set aside na natin yan. Set natin sa medium heat yung kalan. Pag mainit na yung ating frying pan, lagyan na natin ng olive oil. Yan, medyo damihan natin. Then, lagay natin yung garlic. Mas maigi kung maraming garlic yung ilalagay nyo. Ako, mas gusto ko yung marami para masarap, syempre. Palalabasin lang natin yung aromatics niya. Yung medyo may pagkatusta ng konti. Pero, alalayan nyo lang kasi baka masunog naman yung garlic. Mabilis kasi masunog yan pagka hindi nyo binantayan. So, pagka ganyan, hahalu-haluin nyo lang. Napakasimple lang na itong gagawin natin. Yan, ang bango. Panalo. Yan, okay na. Lagay na natin yung ating shimeji mushroom. Yan, bali, ang gagawin natin dito is sasangkotsahin lang natin yan. Importante to na sangkotsahin kasi para mawala yung pait. Mapait kasi itong yung mushroom na to. So, pagka i-stir fry natin na ganito, nawawala na yung pait niya. Tsaka itong shimeji mushroom, may lasa na talaga to. Pag kahit na hindi mo palagyan ng mga pampalasa to, matik may lasa na yan. Gusto ko medyo malambot-lambot yung ating shimeji mushroom. Alam nyo ba ang shimeji mushroom ay tinatawag ding seafood mushroom? Dahil may natural siyang lasa na parang seafood kahit wala kang nilagay na pampalasa. Bukod pa dyan, mataas sila sa antioxidant at vitamin D na maganda para sa immune system. Then season natin ng salt and ground black pepper. Depende sa inyo kung gaano karami yung pepper na ilalagay. Kung gusto mong maanghang na maanghang, damihan nyo. Ako, sakto na sa akin yung ganito, mga 1 teaspoon, okay na yan. Tapos ganun din, sangkotsa lang. Diba? Napaka-simple lang. And actually, ang dali lang nito. Ilang ricado lang yung kailangan natin. Continuous nyo lang yung pagsangkotsa, syempre. Ito. Okay na sa akin to. Okay na yung luto, yung pagkakaluto ng shimeji mushroom. Okay na. So, lagay na natin yung bok choy. Ginagawa ko rin, dinamihan ko talaga yung bok choy. So, actually, pwede ka rin gumamit ng pechay. Kung wala kayong nabiling bok choy, pwede kayong bumili ng pechay. Pechay Baguio, pwede yan. Diba, nilalagyan nga ng onion leeks lang, okay na yun. Celery, pwede rin. Depende sa inyo, malunggay, pwede rin. Kahit anong naman yan, green leafy, pwede naman yan. Actually, kangkong, pwede rin. Kung gusto nyo, kung may gusto nyo mag-experimento, lagyan nyo ng kangkong, okay. Pwede rin yun. Dahon ng sili, pwede rin. Parang
tinola style yung dating niya, di ba? Actually, kahit anong green leafy lagay nyo, pwede. Swak dito sa ating shimeji mushroom. Well, okay na, oh. I-season naman natin ang soy sauce. Yun. Nasaan na ba yung ating soy sauce? Ito. Yan. Bali, light soy sauce yung ating nilagay. Actually, pwede kayong gumamit ng dark soy sauce. Pwede rin kayong gumamit ng low sodium na soy sauce kung gusto nyo. Wala rin naman problema. Pwede nyo rin lagyan ng oyster sauce kung gusto nyo. Pero kasi para sa akin, okay na ito eh. Para health, hindi masyadong maalat. Ayoko rin kasi masyadong salty yung ating pagkain. As much as possible kasi gusto ko healthy yung ating kakainin. So, good yan para sa mga may nag-iingat sa mga kidneys nila. Yan, okay ito. Good to. Kasi light lang yung ating sodium nito sa mga may high blood. Okay din to. Ayan, okay na. Actually, ito lang eh. Saglit lang eh. Di ba? Tikman natin yung ating bok choy. Iyan, ayos. Gusto ko medyo crunchy pa yung ating bok choy. Ayos na. Di ba? Andali lang, di ba? Konting-konti lang yung ingredients. Ang bilis pa lutuin, di ba? Masarap pa. At bukod sa lahat, healthy pa. Di ba? Luto na yung ating shimeji mushroom, bok choy, garlic, stir fry. Hey!